Ngayong gabi, ipapakilala namin sa inyo ang isang pulis na nagpakita ng katangi-tanging paglilingkod. Ipapakilala namin sa inyo ang isang pulis na nagpakita ng katangi-tanging paggawa. Makikilala natin ang isang pulis mula sa Davao na umani ng mga papuri sa social networking site na Facebook dahil sa kanyang pagtulong sa isang matanda. Bukod dyan, ipapakita rin namin ang pagkakaaresto ng mga pulis sa Amerikanong wanted sa Amerika matapos itong mahulihan ng libo-libong malalaswang video at larawan ng mga hubad na bata kabilang ang sariling anak nitong babae. Tutukan niyo po yan. At dahil sa tindi ng init ng panahon ngayon, bibigyan namin kayo ng ilang tips para makaiwas tayo sa heat stroke. Ito po ang serbisyong makatotohanan para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your your service. service. Kamakailan, hinangaan ni PNP Chief Police Director General Alan Lamadrid Purisima si PO1 Jesse Malyari, isang pulis na nakuhanan ng isang litrato habang tinutulungan ang isang sukatang pulubi sa labas ng simbahan sa Davao City. Ang buong kwento ng sikat na pulis, narito na po. Madadaanan sa harapan ng Campo Crame sa EDSA ang tarpaulin ng dalawang makabagong bayaning pulis na sina PO1 Jesse Malyari ng Davao at si PO1 Ruel Armesin ng South Cotabato dahil sa kanilang ipinamalas na kagandahan loob at katapangan. Sa magkasunod na episode nating ito ay kikilalanin natin ang dalawang bayaning pulis. Unahin natin si PO1 Malyari ng Region 11, partikular sa San Pedro Police Station sa Davao, ang ating Compassionate Serbisyong Makatotohanan Cup. Sunday noon, 1:00 ng hapon noong March 24, 2013 sa bisinidad ng San Pedro Cathedral. Kainitang tapat at dagsa ang taod habang nasa field training program si PO1 Malyari ay nakita niya kasama ng Central 911 ang isang matandang Kuba na may mga nagdurugong sugat sa ulo, si Ginoong Fernando Mendoza, isang 84 na taong gulang na tumama ang ulo. Agad na sumaklolo ang ating registered nurse na pulis na si PO1 Malyari upang ayusin ang sugat sa ulo ng matanda. Pagkatapos ay kanyang inililim ng lugar. Isang local na photojournalist, si Seth De Los Reyes, ang candid na nakakuha ng tagpong iyon. Doon ay walang kamalay-malay ang pulis na nakuhanan siya ng candid shot. Hanggang sa ito ay na-publish sa front page ng isang pahayagan at pagkatapos ay na-post sa social networking site na Facebook. Umani ito ng 16,610 likes at patuloy pang dumarami. May nag-share na rin ng 4,874 at nag-elicit ng 2,222 favorable positive comments. Pagpapatunay lamang na ang kabaitan ng isang tao ay isang magandang katangian at nagugustuhan ng mga kapwa-tao. Sabi pa sa editorial section ng pahayagang Sun Star noong March 26, 2013, "But that's the beauty of a good act. It doesn't need much explanation to shine on its own. If only every day we get to capture such acts instead of focusing on the bad and the trivial, like the personal lives of celebrities, then we can truly appreciate the goodness of our people."
Ang ating inspirasyong pulis na si PO1 Jesse Romano Malyari ay ipinanganak sa GSIS Davao City. Noong siya'y nag-6 na taon ay lumipat sila sa Matina Aplaya Road. Dito sila nakatira magpahanggang ngayon. Graduate ng batch 2012, 01 class Masandalan. Siya ang bunso ng 4 na anak ni Rico Malyari, isang retiradong private employee, at ni Annie Malyari, isang housewife. Ang turo ng kanyang mga magulang. Dati is yung maging honest po. Yun, galit yung tatay ko sa sinungaling. Tapos, yung huwag ka matakot magkamali. Kasi yun yung ituro niya sa amin. Pag magkamali kayo, doon kayo natututo. So, babawi na lang kayo sa sunod para hindi kayo magkakamali ulit. Ang kanyang mga magulang ang nagpaaral sa kanya ng nursing nung in-demand pa ang kursong ito. Ngunit pagkatapos ng nursing noong 2010, ay tinupad ng ating bayaning pulis ang magpulis. Ang kanyang pangarap mula nung siya'y high school student pa. Gayunpaman, aminado siya na malaking tulong at training ang pagiging nurse upang mas maging mapagmalasakit sa tao. Opo sir, kasi usually training namin sa pagka-nurse dati is yung una yung pasyente kaysa sa amin. Wala kami kain, wala kami tulog, basta una yung pasyente. Tapos yung pagka-nurse ko sir, parang naturuan mo ako maging flexible. So big impact yun siya as a police officer sir. Tapos equipped kami sa medical knowledge. So yun sir, big help siya sa amin sir. Dahil sa pangyayari, siya ay pinapurihan ng San Pedro Police Station. Sa pagpunta sa Campo Crame, ay pinarangalan siya ni Chief PNP ng brand new Glock pistol, 10,000 cash, at freeing membership and health cards mula sa Public Safety Savings and Loan Association Incorporated or PISLAI. Sinamahan siya ni Davao City Police Office Chief Superintendent Ronald De La Rosa at ni San Pedro Police Station Commander Superintendent Eliseo Malana na may revelation tungkol sa kanya. Ito naman medyo low moral to kasi sabi niya sa sarili niya, sabi niya sana bigyan ako ng sign. Sinabi yun sa classmate niya, sana bigyan ako ng sign na talagang pwede akong magpulis. Yun na nga, nung lumabas nga yun, tinantyawan siya ng classmate niya, "Oh mate, ayan na yung sign mo." Sobra-sobra pa yung sign na dumating sa'yo. Hindi lang doon sa amin, sa Davao, umabot pa siya mismo sa national. Hindi lang din national kasi before na i-post yung picture niya sa Facebook or before lumabas yun sa Sunstar Davao nung morning na yon, unlike for that day, nag-search ako sa internet. Mismo yung classmate ko pa na nasa US, yun pa yung una nakakita. Tapos na-share ko na sa lahat ng mga classmate ko, yung mga police na friends ko rin sa Facebook. Marami rin ang nag-request sa kanya ng TV and radio guestings kasama ang kanyang immediate boss upang mas kapulutan ng ibang pulis ang kanyang kwento. Sa panahong usong-uso at gamitin ng social networking sites tulad ng Facebook at Twitter, aminado si PO1 Malyari na malaking tulong ang mga ito. Of course sir, sobra sir kasi di ba nadadagdagan yung tiwala ng mga tao sa pulis ulit. Yung iba takot sa pulis. Parang ngayon, lalo na sa Davao sa amin, parang mas bumango yung pangalan ng mga pulis sa amin dun. Ang kanyang plano sa pagpupulis at sa kanilang police station. Tapusin lahat yung mga trainings ko, sir. Wala pa ako naka-scout. Tapusin ko yung scout, pagpa-assign sa kumpanya. Tapos kung papalarin, kukunin ako ni sir. Wala na, sa San Pedro ulit. Doon na ako. Sa Davao ngayon, main kalaban namin is yung drugs ngayon. Tapos, unti-unti na rin yung tumatapang yung mga tao dun eh. So parang, sinabi nga ni Sir De La Rosa, kailangan natin magkigpit sa mga kriminal ngayon. So, yun po. More focus po yung sa drugs. Ang kanya namang maipapayo sa mga kapwa-pulis. Kasi pag once pasok ka sa situation na yun, dapat alam mo na yung gagawin mo. Di ba kasi kahit hindi ka pulis, pag nakakita ka ng taong may nangangailangan, di ba, tutulong ka na rin. So, ang payo ko lang is continue lang yung work namin. Tapos pag-prosper man kami, lalo na pag yung honest yung work.
Ano sa tingin niya ang mga qualities na dapat taglayin ng isang pulis? First sir, yung dapat lagi naghahingi ng guidance pataas. Yun po. Tapos, yung hindi manglamang. Kasi common po yun sa pulis eh. Lalo na yung training pa kami. Hilig yung lamangan din. Dapat marunong kang makitungo sa tao po, sir. Ang kanyang ginawang pagtulong sa matanda ay isang napakagandang halimbawa sa panahong ang tao ay nangbabaliwala ng ibang tao, nananakit at nanghihiya ng kapwa higit ng mga maliliit, may kapintasan at mahihirap. Di lamang ng mga pulis, kundi ng lahat ng tao, ang kabaitan ni PO1 Jessie Malyari ay ating pamarisan at araw-araw na isabuhay. Arestado ng otoridad ang isang Amerikanong wanted sa Estados Unidos dahil sa kasong child pornography. Sa pinagsanib na puwersa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Bureau of Immigration at Federal Bureau of Investigation, naaresto si Brian Thomas Stickney sa kanyang bahay sa Dagupan City, Pangasinan. Ang detalye ng kanyang kaso, panoorin niyo po. Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Wika nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya naman nakakalungkot isipin na sa murang isipan at pangangatawan pa lamang ang ating mga mumunting anghel ay nagagamit na sa mga nakapanlulumong sitwasyon ng pang-aabuso. Dahil sa laganap ang mga irresponsableng users ng social media na minsan ay hindi na nababantayan, may mga kaso ng pang-aabusong sexual sa mga kabataan ang parang virus na hindi mapigilan na siya namang tinatangkilik ng mga mahihilig sa ganitong klase ng gawain. Kamakailan lang, isang sulat ang natanggap ng opisina ng Director ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Chief Superintendent Francisco A. Uyami Jr. mula sa Legal U.S. Embassy na nagsasaad ng isang request for investigative assistance upang hanapin ang isang U.S. national na pugante na nangangalang Brian Thomas Stickney sa mga kaso ng child pornography at paggamit ng images at videos. Agarang aksyon naman ang ibinigay ng buong pamunuan ng CIDG at inatasan ng Chief ng DSOD o Detection and Special Operations Division ng CIDG na si Police Senior Superintendent Haris R. Fama na bigyan ng dagli ang aksyon ang nasabing kaso. Minabuting alamin ng PNP Production Team ang naging hakbangin at estratehiya kung papaano napasakamay ang naarestong American fugitive. Kinuna namin ng panayam si Police Senior Superintendent Haris Fama bilang team leader ng nasabing operasyon. Napag-alaman namin doon sa dokumentong ito na itong si Thomas Brian Stickney na 46 years old ay maaring nagtatago sa Pilipinas. May mga ibinigay silang impormasyon kung ano itsura ni Thomas Brian Stickney at posibleng lugar na pwedeng pagtaguan. So from there, nagkaroon kami ng case operation pitbull dahil kailangan nating iplano ito kung sino ang mga taong magsusubaybay, mag-gather ng information at iba-iba pang police operation na pwedeng ma-trace namin kung nasaan itong si Thomas Brian Stickney. At nagkaroon nga kami ng tsansa na nabigyan din kami ng impormasyon na itong si Stickney ay nag-post ng pitbull for sale. At nagkamali din siya dahil inilagay niya ang kanyang complete na name at yung contact number. Mula sa direct supervision ng kanilang CIDG Director, agad namang isinakatuparan ang konkretong plano upang dakpin ang nagtatago sa batas na si Stickney na may kasong 14 counts of possession of child sexual images na naisampa pa noong siya ay nasa Amerika. Dahil sa tuloy-tuloy na intelligence build-up, closer coordination and employment ng mga informante at puspusang paghahanap nila sa lugar na pinagtataguan ni Stickney ay nagbunga ito ng isang matagumpay na police operation at natunton ang lugar kung saan siya nagtatago.
Sir, makiraan na po. So, I don't know. They said they canceled my passport. I don't know. Can you get my shoes, man? Can you get my shoe over there? Ano pangalan mo, ma'am? Yun. Yun. What's happening? I don't know either. Can you give me your phone number? I don't even know your phone number. Offhand, I don't know how to get in touch with you. Write it down. Dahil na rin sa agresibo at maigting na koordinasyon at pakikipagtulungan ng pulisya sa Bureau of Immigration and Federal Bureau of Investigation agents, nasa kote at tuluyan ng napasakamay ang nagtatagong Amerikanong suspect. Ayon sa Bureau of Immigration, ang nahuling suspect ay isa na ngayong undocumented alien sa bisa na rin ng deportation order mula sa BI Board of Commissioners na inisyu laban sa kanya. Ang akusado ay kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Bureau of Immigration agents para sa tamang hakbang ng kanyang kaso. Ito ay isang successful operation dahil din sa pagbibigay ng impormasyon ng mga kasambahay, yung community, yung participation ng mga community. At laking tuwa namin at naging successful at yung mga plano namin para pag-aresto kay Stickney ay nakaisa tuparan. Ito ang mga kwento na pwedeng ipabahagi sa ating kapwa pulis na ang timely operation at yung step-by-step method ng manhunt operation at pagtutulungan ng mga community members, ang mga elected officials ay isang malaking bagay para magkaroon ng successful operation. Ang pagkakaresolba ng ganitong uri ng krimen ay isang magandang implikasyon di lang para sa kapakanan ng mga kabataan, kundi maging sa sistema ng pagpapatupad ng mga batas at ang magandang ugnayan sa pagitan ng mga counterpart na law enforcers dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Patuloy ang CIDG sa pagpapatupad ng mga batas, lalo na ang panghuhuli ng mga most wanted person na nahaharap sa iba't ibang uri ng kaso. Sila ay walang pinipiling personalidad, maging ito man ay banyaga o mga Pilipinong nagkasala. Pagbibigay ng impormasyon ng mamamayan ay isang napakalaking bagay para sa pagresolba ng kaso. Makipagtulungan sa malapit na police station, kung sa atin naman dito sa ating opisina sa CIDG, pumunta lang po dito sa Camp Crame at hanapin ang ating opisina, magkikipag-ugnayan po kami at malaman namin na kung pwede bang huliin natin ang isang wanted criminal ay gagawin po ng ating opisina dito sa Criminal Investigation Detection Group. Mahaba ang kamay ng batas at ito ay hindi tumitigil hanggat may mga taong hindi marunong rumespeto at walang takot na nilalabag ito. Ang pagtutulungan sa pagitan ng iba't ibang ahensya at positibong layunin upang lutasin ang mga kaso ay isang magandang hakbang at asahan pa na hanggang nandyan ang buong hanay ng Philippine National Police na handang maglingkod ay makatitiyak tayo ng katahimikan at serbisyong makatotohanan. Para naman sa SAFE 2013 update as of April 30, 2013 na naitala ng Pambansang Pulisya, umabot na sa kabuuang bilang na 2,845 ang kanilang naaresto o lumabag sa pinapairal na COMELEC gun ban simula noong ika-13 ng Enero. Sa nasabing bilang, pinakamarami pa rin ang hanay ng sibilyan na umabot sa 2,622. 34 naman sa mga kawani ng pamahalaan, 128 naman sa mga security guards, 3 CAFGU, 1 miyembro ng Bureau of Fire Protection, 17 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines at 36 naman sa hanay ng Philippine National Police. Sa patuloy namang pagsasagawa ng checkpoint sa buong bansa, nakakumpiska na ng kabuong bilang na 2,684 na sa iba't ibang uri ng armas. 877 ang nakumpiskang patutulis at nakamamatay na kagamitan. 165 ang bilang na nakuhang granada at 489 sa ibang pang-uri ng pampasabog.
Ayon kay Chief PNP Police Director General Alan Lamadrid Purisima, mananatili pa ring nakaalerto ang pulisya sa pagseserbisyo upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng ating mamamayan, lalo na sa darating na halalan. Muli, ako po si Police Chief Inspector Christine Bagundol para sa Weekly Safe 2013 Update. Pangunahing sanhi ng heat stroke ang matagal na exposure sa mataas na temperatura na pwedeng mangyari kung nasa kulob o nakabilad sa araw. Kaya para po sa mga kababayan natin na ang trabaho ay nasa kalsada, kagaya ng pulis, tindera, traffic enforcer at iba pa, iba yung pag-iingat ang kailangan. Narito po ang ilang tips para makaiwas sa heat stroke. Ngayong summer vacation, patindi ng patindi ang init na nararanasan natin na nagdudulot ng maalinsangang pakiramdam sa katawan at ang pagdapo ng iba't ibang sakit. Dala ng sobrang init ng panahon, usong-uso ang mga summer diseases na nararamdaman ng ilan sa ating mga kababayan. Nariyan ang sunburn, bungang araw, pagtubo ng pigsa, sore eyes, heat exhaustion, at ang nakamamatay na heat stroke. Karamihan sa mga ito ay nakukuha sa mahabang pagkabilad sa init at tindi ng sikat ng araw. Ang iba sa atin ay hindi iniinda ang maaaring maging masamang epekto nito sa ating kalusugan, dala na rin na ang ilan sa ating mga trabaho at pinagkakakitaan ay nasa lansangan. Kamakailan lang, nagkaroon ng insidente kung saan ang nangangampanya para sa lokal na halalan ay na heat stroke na agad nilang ikinamatay. Bukod dito, may iba pang mga pangyayari na kung saan heat stroke din ang dahilan ng pagkitil ng buhay maging ng isang police trainee. Kaya naman ang Department of Health ay pinaalalahanan ng publiko tungkol sa mga impormasyon na may kinalaman dito. Ganun din ang Philippine National Police, partikular ang Health Service na kaagapay din ng DOH sa pagbibigay ng mga impormasyon at tips sa buong pulisya at mamamayan upang makaiwas sa heat stroke. Actually, heat stroke, isang klase ng heat injury. Meron tayong tinatawag na heat exhaustion at heat stroke. Yun yung dalawang pinakagrabeng heat injury natin. Actually, heat stroke is a medical emergency. Ang kaibahan lang ng dalawang yun is the temperature, core body temperature. Ang heat exhaustion, yun yung core body temperature natin exceeding hanggang 37 to 40 degrees centigrade lang. Unlike nung heat stroke talaga, nag-exceed na siya beyond 40 degrees centigrade. Nagkakaroon na ng involvement ng central nervous system. Ibig sabihin noon, meron na tayong changes sa level of consciousness. Yung pasyente, confused na, disoriented na, pwede nang mag-coma, ultimately, pwede na siyang mamatay into death. Ang heat stroke o sunstroke ay isang uri ng malubhang heat injury kung saan lubhang tumataas ang temperatura ng katawan na hindi napapawi ng pagpapawis dahil sa dehydration o pagkaubos ng tubig. This is caused by a prolonged exposure to heat temperature. Lalo na yung mga tulad ng mga nagkakaroon ng strenuous physical activity under heat temperature. Yun yung nagkaka-heat stroke. Pwede rin yung time na mainit, lalabas ka, pwede ka rin ma-heat stroke. Lalo na yung mga obese. Sa katunayan, ang mga miyembro ng Philippine National Police ay hindi rin ligtas sa pagsuong sa tindi ng init sapagkat kadalasan ang kanilang ginagampanang tungkulin ay nasa lansangan. Maging ang mga isinasagawang trainings na kanilang pinagdadaanan ay kalimitang nagbibilad din sa araw tulad ng Basic Recruit, PNP Scout at SWAT training. Actually, meron tayong dalawang klase ng heat stroke. Yung exertional heat stroke at saka yung non-exertional heat stroke. Yung non-exertional heat stroke, usually nangyayari yon sa mga elderly, yung mga batang-bata, infant, mga children below 10 years old, or pwede yung mga obese na merong sedentary lifestyle. Yung mga people nakaupo lang sa opisina, yun yung mga prone sa non-exertional heat stroke. Then meron tayong tinatawag na exertional heat stroke, yun naman yung merong mga strenuous physical activity tulad ng athlete.
Yun yung mga sa exertional heat stroke. Yun yung mga mga prone sa heat stroke talaga. Kasi yung mga athlete natin, mga practice nila, 'di ba ibig sabihin nasa field sila, mainit, tapos matagal sila. Isa lang si SPO3 Giovanni Oreseo sa mga pulis na nakabilad sa tindi ng sikat ng araw na nagpapatupad ng batas trapiko. Hindi niya alintana ang init ng araw na nanunuot sa kanyang balat. Bukod sa sunburn na nakukuha niya, isa rin sa pinakapeligrong maaaring epekto nito ay ang heat stroke kung hindi maaagapan. Ay pag sobrang init, talagang mahirap pagbilad sa araw. Ang ginagawa namin dito, pag sobrang init, pag maluwag na, tabi muna kami kunti lang para pahinga. Minsan inom lang kami tubig, pahinga sa tabi, sobrang init. Bukod sa mga pulis na nakabilad sa araw, isa rin sa mga malapit sa karamdamang ito ay ang mga driver ng mga pampasaherong sasakyan. Isa na nga rito ay si Manong Dani, isang jeepney driver. Sa kanyang pamamasada sa loob ng maghapon, sobrang init at pawis ang araw-araw niyang tinatamasa sa kanyang pagbibiyahe. Kaya naman lagi siyang may dalang tubig na maiinom na pamatid uhaw na nararamdaman niya. Nagpapawisan lang kami doon. Nagpapawisan ako. Tsaka panainom kami ng tubig habang pinapawisan. Lalo na kung mga bandang alas 11 na, doon kailangan matubig talaga. Hindi lang si Manong Dani ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Maging mga magtitinda sa mga lansangan ay ito rin marahil ang daing. Ayon naman sa kwento ni Kuya Norman Cuenca na isang buko juice vendor, sa loob ng maghapon, tagaktak ang pawis habang binabagtas ang kahabaan ng kalye. Madalas siyang nakakaranas ng matinding uhaw kaya minsan hindi na rin niya maiwasan uminom ng kanyang paninda. Siyempre, pag minsan nauuwa ang tao, siyempre bibili rin talaga. Minsan ako, pag sobrang init, umiinom din ako. Normal na sa tao talaga, siyempre init, siyempre may ilo ka talaga. Mahalaga na malaman natin ang lahat ng mga sintomas ng heat stroke upang sa ganitong paraan ay maiwasan natin ang pag-atake nito. Usually mga pasyente nagko-complain na nahihilo, masakit ang ulo, minsan masakit ang dibdib. Kung gising yung pasyente natin, pwede niyang masabi yun. Pwede rin naman bigla na lang matutumba, loss of consciousness ng pasyente. Bigla na lang mawawalan ng malay. Yun yung mga natin. Then pag nakita mo na wala na siyang malay, minsan mataas na mataas, mainit na mainit, mataas na mataas yung temperatura niya. Yun yung tinatawag natin, pag kinuhanan mo ng temperature, yun na yung nag-exceed ng 40 degrees centigrade ang temperature. Dagdag pa niya, kapag tayo ay nakararanas ng ganitong mga senyales, agad na magpakonsulta sa mga eksperto para maagapan at malapatan ng paunang lunas. Tayo nakita ng mga pasyente na nagko-complain na nahihilo, nagsusuka na, o kaya diaphoretic. Ibig sabihin diaphoretic, yung excessive sweating na. Sobra na yung kanyang pawis. Yun, pawis na siya. Pwede nating ilagay yon sa isang shady area, sa malilim na lugar, or kaya kung may aircon, dalhin natin sa may aircon, doon sa malamig na area. Or kung gising siya, alert, pwede nating painumin kung kaya pa niya uminom, kung hindi siya nagsusuka. Pero kung nagsusuka yan, or kaya wala nang malay, syempre hindi na natin magagawa yun. Ang gawin lang natin, pwede lang natin gawin sa kanila, tanggalin kung ano man yung mga damit nila, kung ano yung mga masisikip. Then basain natin siya, punasan, or kung if possible, yung mga lagyan natin ng mga ice sa mga singit-singit niya. Yun, then dalhin na natin siya sa ospital. Lalo na kung walang malay yan, sugod na lang natin kung saan yung pinakamalapit na ospital. Ang mga experiences ni na SPO3 Oreseo, Manong Dani at ni Kuya Norman ay mga normal at ordinaryong kaganapan lamang sa mga panahong ito. Subalit ito ay maiibsan kung ating isasagawa ang mga tips at nararapat gawin kung sakaling ito ay maranasan. Kung wala rin lang po kayong importanteng gagawin sa labas between 11 a.m. to 3 p.m., wag na pong lumabas. Then pero kung meron na, kung kailangan lumabas kayo, edi magpayong na lang po, di kaya dumaan kayo sa may mga malililim na lugar. Kung hangga't maaari, pwedeng maglagi lang sa malalamig na lugar. Iwasan po natin yung maiinit kasi pwede po tayong ma-heat stroke. Dagdag pa riyan, uminom ng maraming tubig,
Iwasan ang pag-inom ng soft drinks, kape, tsaa at alak. Sa panahon ng tag-init, lahat tayo ay direktang apektado, maging tao, hayop, halaman at lahat ng nasa paligid. Kaya naman, lagi natin isaalang-alang na ang kalusugan ay kayamanan. Ito ay nararapat na huwag pabayaan. Ang ibayong pag-iingat ay kinakailangan upang maiwasan natin ang anumang karamdaman na nagiging sanhi ng kamatayan. Mahalaga na ang lahat ng mga paalala mula sa mga eksperto na sundin at gawin. I-report ang inyong reklamo at sumbong sa Police at Your Service Hotline sa cellphone numbers 0908-821-8004 o sa 0917-790-7214 o tumawag sa telepono sa 723-0401 Local 3696 o Telefax 722-0650 at agad namin itong tutugunan. Maaari rin sa i-text mo kay Chip sa 0917-847-5757 o sa PNP Text 2920 o magpunta sa PCRG office sa Camp Crame o sa inyong pinakamalapit na police station. Partner, excited na ako pumunta ulit ng Davao. Oo, maraming maganda sa Davao at mga prutas ang sasarap doon. Durian, Oo. mangustin, marang, diba? Pomelo. At hindi lang yan, marami ding mga inspirasyong pulis na nasa Davao. Katulad ni PO1 Jesse Malyari. Ang ganda ng kanyang paglilingkod sa serbisyo niya. And finally, mamimit ko rin si Mayor Duterte. Tama. Yes. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-isang public service channel UNTV. Ako po si Luella de Cordova. At sa ngalan ng ating PNP Chief Director General Alan Lamadrid Purisima, Police Chief Superintendent Sunny Yanga David, at ng buong hanay ng pambansang pulisyan ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Nestor Kinsay Jr. At ito ang serbisyong makatotohanan para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Narito ang mainit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ngayong linggong ito. Narito ang iba't ibang pangyayari sa hanay ng pulisya sa loob ng isang linggo. PNP, nagsagawa ng accounting at send-off ng mga pulis na itatalaga bilang augmentation force sa iba't ibang election areas of concern. Seguridad sa election paraphernalia at PCOS machines, tiniyak ng SPD. Magulang ng 4 na batang pinabayaan, pinakakasuhan na ng PNP NCRPO. 3 sa 7 suspect sa pagpatay sa isang miyembro ng Philippine Marines, nahuli na. At ilang pulis sa Camp Crame bumoto sa ikalawang araw ng local absentee voting. Ngayong isang linggo na lamang ang nalalabi bago ang araw ng halalan. 30,000 pulis ang karagdagang ide-deploy ng Philippine National Police sa 15 probinsyang nasa listahan ng areas of concern ngayong panahon ng eleksyon. 18,000 rito ay manggagaling sa hanay ng mga pulis na nagtatrabaho sa opisina na bibigyan na ng field duties. 12,000 naman ang magmumula sa mga police recruit na bibigyan ng hindi masyadong delikadong trabaho. Police officers sa field mismo, either to precincts or to checkpoints or to provide area security
or to the installations, power plants, cell sites, etc. Kanselado na rin ang leave of absence ng lahat ng pulis hanggang sa eleksyon upang masiguro ang ligtas na halalan. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga telecom at power companies upang magarantiyahan ang seguridad sa kanilang mga cell site at power lines laban sa pananabotahe. Subalit sa kabila ng maagang paghahanda ng PNP, nakapagtala na ito ng 17 krimen na may kaugnayan sa halalan sa 15 probinsya na itinuturing na high risk simula Enero hanggang Abril ng taong ito. 12 napatay, 4 ang sugatan at 1 naman ang nakaligtas. Bukod pa rito ang nangyaring pananambang sa alkalde sa Lanao del Norte. PNP bilang grido sa pagitan ng dalawang grupo na may matinding away. Binigyang diin naman ng pulisya na mas mababa ang naturang bilang kung ikukumpara sa kaparehong panahon sa nakalipas na 2 halalan. 23 election-related incidents ang naitala noong 2007 habang 33 naman noong 2010. There are high-profile incidences. No? Ang punto lang po ng PNP, DILG, is that tingnan po natin ito sa tamang konteksto na sa bilang at saka sa level ng karahasan, di hamak na mas maayos ang sitwasyon ngayon kaysa sa nung nakalipas. Bumaba na rin sa 48 ang bilang ng private armed groups mula 112 noong 2010. Patuloy naman ang apela ng mga otoridad sa mga politiko na huwag patulan ang inaalok na permit to campaign at permit to win ng New People's Army. Ang magagawa lang natin is, una, imungkahe at payuhan ng mga kandidato na huwag magbigay. At pangalawa, na magkaroon ng mas malawak at mas matinding presensya nang sa ganun ay hindi magkaroon ng validity o hindi magkaroon ng saysay itong paghihingi ng NPA. Nakatutok na ang Southern Police District sa 6 na syudad at 1 munisipalidad ng distrito para sa nalalapit na halalan. Ito ang tiniyak ng hepe ng SPD na si Police Chief Superintendent Jose Erwin Villacorta. Aniya, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa mga election officer na itinalaga ng Commission on Elections para maiayos ang seguridad ng mga PCOS machine. Nasa mahigit 3,000 pulis ng SPD ang idideploy sa bawat presinto sa May 13. Layon nitong maipakita sa publiko na ligtas ang mga lugar kung saan isasagawa ang botohan. Tungkol sa paglalatag ng ating mga PCOS machine, sa pagre-receive niyan at sa pagbibigay ng security dun sa mga polling centers na kung saan gagawin ang mga pagboboto ng ating mga kababayan. Handang-handa na tayo. Lahat na yan nakalatag sa ngayon. Batay sa napag-usapan ng SPD at mga election officer, nasa labas lamang ng polling center ang mga pulis sa araw ng halalan. Kung kinakailangan ang mga pulis sa polling center, ang Board of Election Inspection in charge ang magre-request sa kanila. Dagdag pa ng SPD, bagamat wala pang nakitang anumang banta sa seguridad mula pa nang mag-umpisa ang election period, nasa tight monitoring din ang police station sa Taguig, lalo pat nagkaroon ng election-related violence incident sa lugar noong nakaraang halalan. Sa 140, 50 pulis lamang sa Camp Crame ang pumasa sa screening ng Commission on Elections para sa local absentee voting. Paliwanag ng nakatalagang election officer, hindi nag-qualify ang ibang pulis sa ilang kadahilanan. Sa buong bansa, 3,000 at 9 na pulis lamang ang kwalipikadong bumoto ng maaga. Alas 8 ng umaga binuksan ng polling center sa Camp Crame para sa mga bobotong pulis. Dahil absentee voting, tanging senatorial at party list candidates lamang ang maaaring iboto o ang mga tumatakbo sa national positions. Mano-mano ang sistema ng botohan at hindi gumamit ng PCOS machines. Sa batas natin ngayon, hindi natin gagamitin ang PCOS machine. Sa day na lang ng election, ang PCOS machine pwedeng
available na gagamitin. Isang improvised box at hindi ang dating nakagawiang ballot box ang ginamit para paghulugan ng filled out ballots. Hindi na rin nilagyan ng indelible ink ang daliri ng mga bumotong pulis. Ayon sa election officer, may sistema na sila para ang mga nakaboto na sa absentee voting ay hindi na makaboto sa May 13. On sa PCBL at sa EDCBL, may ilalagay na doon na voted on in absentee voting. So, hindi talaga sila makakaboto na. Hanggang alas 5 lamang ng hapon ang botohan at pagkatapos ay dadalhin na ang mga balota sa COMELEC office. Isasabay na ang pagbilang sa mga boto sa May 13. Ang mga pulis na hindi nakaboto sa absentee voting ay may pagkakataon pa ring bumoto sa mismong araw ng midterm elections. Meron naman po mga pagkakataon sa mga Power PNP personnel ay yung nga po nakakagawa ng paraan na nakakasingit naman para i-exercise nila yung karapatan nilang bumoto. At yung iba dyan, bago ma-deploy, bumoboto ng maaga. 4 na magulang na nagpabaya sa kanilang mga anak ang sinampahan na ng complaint na paglabag sa Republic Act 7610 ng PNP-NCRPO. Ito ay kasunod ng programang Task Force Sagip Anghel ng Philippine National Police. Ayon kay PNP-NCRPO spokesperson Chief Inspector Kimberly Molitas, kabilang sa mga pinakakasuhan ang magulang ng isang 8 taong gulang na bata na na-rescue sa isang drug den at 3 na nagtatrabaho sa port area sa Manila na nasa edad 15 hanggang 17 anyos. Ang reason lang nila is umaalis lang yung anak nila. Ang hinihingi natin dito is yung supervision, 'di ba, ng mga bata. Huwag nilang pabayaan yung mga anak nilang nasa kalsada na bata pa po yun eh. Sinabi ni Molitas na seryoso ang kampanya ng PNP-NCRPO laban sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak. Hindi naman on the spot kakasuhan yung parent. Mag-a-undergo po rin ng proper procedure with DSWD. Dahil yung pagkakaso po natin dun sa parents is upon determination also of the PNP investigators and the DSWD. Mula sa 615 na mga batang nakuha ng PNP-NCRPO sa kalsada sa Metro Manila, 526 ay naibalik na sa kanilang mga magulang, habang 89 ay nasa kustodiya pa ng DSWD. Naaresto na ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang 3 sa 7 suspect sa pagpatay sa isang miyembro ng Philippine Marines noong April 28 sa Makaturing Street, Barangay Manresa, Quezon City. Ayon kay QCPD Director Senior Superintendent Richard Albano, sina Fernando Sampaga alias Pandong at Jimboy Rondina ay nahuli sa COMELEC checkpoint habang nakamotorsiklo ng walang helmet sa may Kamuning Station, habang si Ariel Sampaga naman ay nahuli ng Highway Patrol Group Task Force Limbas habang nagmamaneho ng taxi sa kahabaan ng Roosevelt Avenue. Kaya sila nakuha, meron tayong anti-MRC, di ba? Motorcycle Riding Criminals. Nung na-flash alarm, so tinitingnan nila ngayon kung sino yung mga hindi naka-helmet, tinitingnan nila yung mga plate numbers, kung nasa gitna, nanuduman ito, natunugan yung mga pulis natin. Nagpakilala silang Alpha agents. Sinabi ni Albano na ang 3 ay pawang mga miyembro ng Sampaga Group at nahaharap sa mga kaso dahil sa pagpatay kay Sergeant Christopher Servano. Si Ariel Sampaga ay miyembro din umano ng Ipit Taxi Gang. Illegal possession in connection the election Omnibus Election Code. Possession nila 2 baril. Then, case of murder is being readied for that, all of them, including 2 John Does. Paliwanag ni Albano, sinasaway ni Sergeant Servano ang mga suspect dahil sa pag-iingay habang umiinom ng alak. Subalit binaril ito ng mga suspect na siya nitong ikinamatay. Nanawagan naman ang asawa ng biktima sa mga pulis para sa agarang ikadarakip ng 4 na iba pang nakakalayang suspect. Sobrang bait ang asawa ko sa kanila, tapos trinaydor nila, pinaklibutan. Walang kasalanan ang asawa ko sa kanila eh. Sana po yung mga ibang suspect na hindi pa nahuli, 3 po ang anak ko.
Tapos may ano pa po, may 3 taon, bunso. 1,884 na pulis mula Camp Crame ang ipakakalat ng Philippine National Police bilang augmentation force sa mga pulis na magbabantay ngayong eleksyon. Ang naturang bilang ay bahagi lamang ng 30,000 pulis sa buong bansa na huhugutin ng PNP mula sa kanilang admin duties at training upang makatulong sa pangangalaga sa seguridad sa darating na midterm elections. Ang halos 2,000 pulis na ito ay bibigyan ng assignment sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. Meron tayo mula ho sa North, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, La Union, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas. Inihambing pa ni PNP Deputy Chief for Operations Deputy Director General Ager Ontog ang natitirang halos 2 linggo bago ang eleksyon sa last 2 minutes ng larong basketball. Kaya kailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang kakayahan. Sa Lunes, aalis na papunta sa kanilang assignment ang naturang mga pulis at mananatili doon ang augmentation force na ito. Hanggang matapos yung canvassing, tapos maibalik yung mga PCOS machines, pagka maayos na lahat, babalik na ho sila. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagtataas ng alerto, oras na mag-umpisa na ang pagpapadala ng mga PCOS machines sa probinsya. Kinumpirma na rin ng pulisya na natanggap na nila ang hinihinging budget mula sa COMELEC. Ayon kay Ontog, mas mababa ang naging alokasyon sa kanila ngayon kung ikukumpara noong 2010 election. Mas maliit po ngayon, Pero pagkakasyahin po natin, suporta sa kanilang gasolina, sa kanilang pagkain, kanilang travel at iba pang activities. Ayon sa opisyal, naghain na ng kahilingan ng PNP sa COMELEC para madagdagan ang kanilang budget. Abangan sa susunod na Sabado ang mga may init at maaksyong balita sa loob ng Philippine National Police. Dito lamang sa Police at Your Service.